Magandang araw, pre. Ako si Stacy. Empleyado po ako sa isang call center sa EDSA. Literal halos katapat ng pagitan ng Robinsons at Poveda. Senior trainer po ako noon at may mahigit 500 na ahente ang natitrain ko every year. Noong 2018, nagkaroon ng mass hiring sa kumpanyang pinapasukan ko. Dahil sa demand, ang daming bagong muka sa dalawang sites ng kumpanya namin na pati akong senior trainer ay nag-handle na rin ng new hire product training. Isang beses, may naging gulo sa smoking area. May isang misis na sumugod at hinambalos ng bag yung isang employee. Ang malala, dahil public space ang smoking area na yun, walang choice ang security kung hindi umawat. Dinig na dinig ng lahat kung paano murahin at pagbantaan ng misis. Nagpupuyo sa galit ang lalaking halatang isang TL or team leader dahil sa ID lanyard niya. Sinusumpa daw niya yung TL at kung sino man yung kabit niya. Nakesyo mamatay na lang silang dalawa para daw walang masaya sa kanilang tatlo. Sinisigaw pa yon nung galit na misis. Mabilis kumalat ang chismis na halos lahat ng accounts at campaigns nung site sa EDSA ay nakaalam. Lumipat pa nga ang chismis at umabot sa Pasig at Boni site. Matapos ang isang buwan, araw ng certification ng mga bagong upskilled na escalation agents. Naisipan kong magyayang magyosi bago kami magsimula. Total maaga pa naman, kaya bumaba kami gamit ang fire exit, imbis na makipagsiksikan sa elevator. Total naman, nasa third floor lang kami. May mga ahente kasi kami na may edad na, at yung iba, naka-limited break lang. Kaya nagpaubaya na kami at naghagdanan na lang pababa. Isa sa mga ahente ko ang nagsabi na magsi-CR muna siya. Wala pa kami sa exit, rinig na namin ang tili niya. Tinakbo namin ng guards yung ladies room sa ground floor, pre. Kinabog ang dibdib ko. Kasi accountability ko ang mga ahente ko. Pagdating namin dun sa dulong cubicle, naabutan namin ang ahente kong iyak ng iyak at sigaw ng sigaw. Tinuro niya ang inodoro na puno ng dugo. May nakalawit na inunan sa basurahan. Sinilip ng security staff namin yung basurahan at halos masuka-suka siya. May fetus. Siguro mga 5 months na, pre. Sa sobrang shock ng ahente ko, pinaklinik ko muna. Dahil dito, nakiusap ako sa boss ko na i-move ang certification dahil kailangan kong sumama sa ER at pumunta na rin sa HR para makapag-file ng incident report. Ayon sa ahente ko, ihing-ihi na siya sa kaba dahil magsisimula na kami ng certification. Pagpasok niya sa CR, may narinig daw siyang ngumingyaw. Akala nga daw niya ikuting. So nilapitan niya yung tunog na parang iyaw ng kuting. Pagbukas niya ng cubicle, nagulat siya sa dugo. Tapos nakita niya sa basurahan ang isang maliit na premature na sanggol. Halos kasya sa pinagsalukap ng mga kamay ang laki nito. Parang isang dangkal lang. Umiiyak pa daw ito bago kami dumating. Kaso, matapos ang ilang segundo, huminto na daw sa pag-iyak ito. Hindi daw niya nahawakan kasi may inunan pa na parang binalot-balot lang sa tissue paper. Saka siya nagsisigaw at umiyak. Grabe, na-trauma yung ahente ko, pre. Di na siya bumalik, nag-resign na kinabukasan. Matapos ang ilang linggo, maraming chismis
na may nakakarinig daw ng iyak ng baby sa CR sa ground floor. Trinay ng management na i-hush-hush ang nangyari pre. At true enough, hindi naman kumalat ang chismis. Parang ang bigat sa loob naming magkwento, lalo na para sa mga guard, sa ahente ko, sa akin, at sa HR na nag-accept ng incident report. Hindi ko pa naiisip ang koneksyon ng mga bagay-bagay. Hindi ko rin pinaniniwalaan yung multo ng baby sa ground floor. Kasi nga, di ba pag multo ng baby, tiyanak ang tawag doon. Eventually, nalaman ng mga security staff yung identity ng possible na nanay. Nireview nila yung CCTV footage at nalaman nila na 20 minutes bago pumasok ang ahente ko, may isang babaeng ahente rin ang pumasok sa CR at iika-ika na itong lumabas. Inamin ng ahente na siya yun, na depressed daw siya, na inaaswang daw yata. Siyempre, hindi pinaniwalaan ng medical staff yung aswang part. Nirefer siya sa NCMH at na-diagnosed na may high level of stress at depression. Wala na akong naging balita dun sa nanay ng premature na baby sa CR. Akala ko nga tapos na ang mga eksena. Di pa pala. Isang linggo matapos ang insidente, may isang lalaki naman ang naglaslas ng pulso sa fire exit. Alas 8 ng umaga yata yun. Nadaluhan naman siya agad ng medical at security staff dahil may nagmamonitor ng CCTV. Pero nung dumating sila, kitang-kita sa CCTV na lalo niyang ibinaon ng cutter sa kanyang pulso. Nanlaban pa nga siya pre. Ayaw sumama sa mga guards at medical staff. Ayaw niyang umalis dun. Naglalawa na nga yung dugo niya sa fire exit eh. At dahil dakilang marites ako pre, inalam ko kung anong nangyari kinabukasan. Sabi ni security staff na tawagin lang nating friend. Umabot naman daw sa ospital, pero naitarak pa daw ang cutter sa sariling leeg. Nalaman ko rin sa pakikimosan ko na yun yung same na TL na naiskandalo sa smoking area. According sa mga sources ko sa US account na yun, medyo close daw sila ng TL at yung ahenteng nag-dispose ng baby sa CR. Magjowa daw yata. Walang umamin. Walang nagsalita about their status. Pero para sa amin na naka-witness ng skandalo, napagtanto namin na malamang sila yung magkabit. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Yung nangyari bang sumpaan sa smoking area? O yung mga insidente na nangyari pagkatapos nito? At dahil parang ang pangit na ng vibe sa EDSA site, nag-decide akong magpa-assign na lang sa Pasig. Nakipag-swap ako sa kapwa ko senior trainer. Sa susunod na kwento na iba pre, hindi ko nga alam kung may laman ba yung sumpa nung galit na misis na yun. O baka naman empty threats lang. Pero for sure, may mga taong deserve yung nangyari. Kaya nga lang, may batang nadamay eh.